ako ng pag-asa kahit nangangika nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kahit nandoon ang takot. Welcome back mga ka-viral. Update ulit tayo sa kaso ni Catherine Camilon sa pagharap at pagsuko sa PNP CIDG sa isa sa mga suspect sa pagkawala ng beauty contestant at teacher na si Miss Catherine Camilon. Ang driver bodyguard ni Major Alan De Castro na si Jeffrey Ariola Magpantay noong nakarang araw, January 9, isang matinding revelasyon ang inamin ng live-in partner ni Magpantay na humarap din sa PNP at sinamahan si Jeffoy Magpantay tungkol sa kanyang nalalaman hinggil sa relasyon ni Catherine at ni De Castro at sa misteryosong pagkawala nito noong gabi ng October 12 na ikinagulat ng marami. Sa Balayan Municipal Police Station, sumuko si Jeffrey Magpantay, humarap siya sa tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG-4A, upang kumpirmahin ang ilan sa mga personal na detalye. Siya ay personal driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na isa sa mga primary suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na siya rin ang karelasyon ni Camilon na di umano'y katatagpuin ng biktima bago ito nawala noong gabing iyon. Si Magpantay ang itinuturo ng dalawang mga witness na nagmamando ng paglilipat sa di umano'y si Catherine sa pulang SUV sa isang masukal na daan. Siya din ang positibo na itinuturo nila na nanutok ng baril dahil nakita nila ang kanilang ginagawa. Ayon sa balita ay inabisuhan si Magpantay ng kanyang abogado na huwag sasagutin ang mga katanungan na may kinalaman sa kinakaharap niyang reklamo. Kasama si Magpantay at Alan De Castro sa sinampahan ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention kasama ang 3 pang mga lalaki na hindi pa pinangalanan at large pa rin hanggang ngayon. Bandang tanghali ng January 9, Martes, nang kusang sumuko si Magpantay sa Balayan Municipal Police Station kasama niya ang babae na kinilala na kanyang live-in partner. Ayon sa report ng PNP, ay pinili ni Magpantay na magpa-under custody sa Balayan Police Station para madali di umano siyang mahagilap sa investigasyon na kanilang kinakaharap. Dagdag pa sa balita ay sumuko di umano siya upang linisin ang kanyang pangalan na ayon pa sa live-in partner nito na sigurado sila na malinis at walang kinalaman ang kanyang live-in partner sa misteryosong pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi do umano magtatagal ay lalabas din ang kung ano ang katotohanan. Ito ang naging pahayag ng live-in partner ni Jeffrey Ariola Magpantay. Pinili di umano nila na magpa-under custody para na rin sa kanilang seguridad at malapit lang din ito sa kanilang mga pamilya. Ayon sa follow-up report ay wala pa di umanong kamag-anak ang dumalaw kay Magpantay maliban sa isang lalaki na naghatid ng pagkain sa kanya. Tikom din ang bibig nito sa PNP at sa media nang tanungin kung ano ang kinalaman niya sa nangyaring pagkawala ni Camilon. Samantala, hindi ulit humarap sa second hearing si Major Alan De Castro sa korte na ikinadidismaya ng pamilya ni Catherine. Ani Rose Camilon, ina ni Catherine, halata umanong umiiwas siya sa kaso. Dahilan naman ng abogado ni Major Alan De Castro na meron di umano itong sakit kaya hindi ito makadalo. Subalit nagpaabot naman ito ng mensahe sa pamilya ni Catherine at panawagan na sana ay makauwi na at makita na si Catherine na inamin niya na meron silang relasyon. Siya din ang nagbigay ng mamahaling sasakyan sa dalaga, sumuporta pinansyal sa teacher at sa pagsali nito sa iba't ibang beauty contest. Sa paglantad ni Jeffrey Ariola Magpantay ang driver at bodyguard at isa rin sa mga primary suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, marami ngayon ang katanungan sa mga netizens kung ituturo nga ba nito kung sino at kung ano ang totoong nangyari kay Catherine Camilon. At abangan lamang guys ang susunod nating mga updates dito lamang sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe at please leave your comments, likes and share as well. Maraming salamat po sa panunood ulit. Hanggang sa muli po.